ng sex addict may tawagan na. Sex addict, magpakahay mo para mag-sex mo. Wa mo giluod ninyo diha. Nya presidente mo, leader mo, people look up to you. And this is what you do? Grabe ka shocking. Nasako. And then, not only that, na mga audio. Na mga audio. Eto, nagsalita na naman si Dean Chase about doon sa mga nalalaman niya tungkol dito sa the whereabouts and mga escapade ni Madam First Lady. Medyo nasa salitang Cebuano na naman, so mga kaibigan natin yung mga Cebuano, baka naman pwede, pakitranslate po, pakitulungan po ang inyong lingkod. At doon sa mga nakakaintindi, pakicomment na lang po sa ating comment section, no? Kasi ang dating sa akin mukhang marami siyang mga binulgar sa video na to, no? Although wala pa siyang pinapakitang ebidensya, pero for him to say it, medyo sana nga totoo at may mga audio pa raw siya, no? May mga audio pa raw siya na kinikip. Yun yung ilan sa mga nakuha ko, and mukhang nag-i-engage pa ang couple sa isang swinger. Parang ano, yung alam mo yung mga group sex, mga ganon. So, yun yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya, and they are really using drugs according to him, ha? So, kung ano man po yun po yung maririnig ninyo sa video na to, buong kwento niya ni Dean Chase sa mga pangyayaring alam niya. Okay, issue lang po tayo ha, walang personalan, lahat po na sinishare ko dito sa inyo ay pawang aking mga nabasa, napanood, at naintindihan. Okay? At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. And please lang po, yung iba naman, panoorin nyo rin. Wag lang naman itong kay wag lang naman itong kay First Lady, no? Mayroon pa akong ibang content dyan na pwede nyo namang panoorin. Fake news. So, mga interesting topic din naman po yun. Okay? So, sa loob ng 11 minutes or more, almost 12 minutes, si Dean Chase po ang inyong maririnig. At base sa aking mga naintindihan, ha? Medyo konti, napaka-konti ng naintindihan kong sa Cebu. Parang itong presidente natin ay may maraming ginagawang kabulastugan ng Jara pag nasa ibang bansa sila at pinapasinungalingan niya yung sinasabi nitong si Attorney Castro about sa March 10 na pag-uwi dito ng presidente, no? Pati yung makeup ni Castro, sinita niya. Tapos may mga na-include pa siya, si Gwen Garcia uli, ang governor ng Cebu, binanggit niya, and another politician. Marami siya mga binanggit dito, but may pinakita rin siyang papel na katibayan daw, no? Mukhang ano niya, nakuha niya, but correct me if I'm wrong, ha? May nakuha raw siyang documents pertaining to that nangyari diyan sa LA. Correct me if I'm wrong, kung nagbayad daw siya, medyo malaki lang daw yung binayaran niya sa public document daw. I don't know, no? Kasi in Cebu eh. So, sa comment section, no? Kung sa hindi makakaintindi, basahin po natin yung comment section na ipapaliwanag sa atin ng ating mga viewers dito. So, please, mga viewers, help us to understand kung ano po yung sinabi ni Dean Chase, no? Especially doon sa part na sinasabi niya nag-i-engage ito sa group sex, drugs, and other things that a president should not be doing. Okay? So, iso lang po. Ito po yung video. Fake news, kung ano ng mga bali-balita. Ma'am, can you just clarify po? Kasi ito ngayon, napakadami na mga informasyon. Pinahanap si First Lady, Lisa Araneta. Di po ba? Siguro nakabot sa inyo yan, di ba? Kung ano-ano ito. Nasaan po ba kayo ng unang ginang? Nasa Pilipinas po. Opo. Kasi dito ho ang claim ng mga, pag binasa mo nga ito ma'am, di ba? Napakadami. Bakit daw po, wala bang public, mga activities or events ang unang ginang para po, para po makita ng publiko na nasa Pilipinas and she's doing fine? Actually, Sir Ted, meron po siya naging affair yung mga tanong sinasabi mo sa Pilipinas. Alam ko po dumalo siya sa Girl Scout. Girl Scouts of the Philippines na affair. So, doon naman po makikita po natin, maitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yung po yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabi mo wala siya sa Pilipinas. Okay, pero as we speak now, the First Lady is in the country. Opo. Okay. Okay, sige po. So, ma'am, ang Pangulong Marcos po ba? By the way, sir, by the way, para sabi ko, I can
tested ko eh. Kasi nagpadala po siya ng video sa amin na at the time, Monday po yun eh. Mhm. Monday, nandito na po siya, bumalik na siya. At Tuesday, nakipagkita po siya sa amin. Yun po. So, I can attest to that po. Okay, opo, sige po ma'am. So, dumating na po siya from So mo na, nakadungog mo. Sa putong lagi ko ng clear eye, kanang clear Castro ninyo diha. Kanang iya jung gipanindigan ang Pizza G's na uli diha sa Pizza G's pasado alas 5 sa kadlaw na uli kuno si Kuan Lisa Marcos, si Lisa Tanas. Na uli kuno diha sa Pilipinas. Pag Pizza G's sabot pa sabot, kuan na siya dire. Domingo na dire. So una-una aha, common sense. Ug naamo ana. Kamong naa diha sa Malacañang, common sense. Namatay ang part silang entourage. Namatay bayot, namatay pag Sabado. Ha? Namatay pag Sabado. Unya, sa tanaw ninyo, paulion mo the next day sa authorities na kamo ang last seen sa namatay na questionable ang pagkamatay sa tao. Papaulion mo the next day, inika-Domingo. Sa tanaw ninyo, inana mi kabugo para motuo ninyo. Ha? Sure na jud ka ana Inday Castro? Sure na jud kaayo ka ana? Ako pa lang nimo unsa imong isure? Isure na nimo imong make up asa ka nagpa-make up, mura kag nagpa-make up sa motuaryo, mura kag bag-ong gibal sa Marday. Klaruhan imong make up. Very distracting. Bugo pa ka. Bakakon pa ka. Ambot lang. Ambot ninyo diha sa Pilipinas kamong naa diha sa Malacañang. Ambot ninyong tanan diha mga pistiha mo, mga yawa mo, puro mo mga durugista, puro mo mga adik. Ha? Tarong bago na. Sa tanaw ninyo papauli on the next day. Okay. Sultian ta mo ha. I have this document. Ako ning gi-keep gyud. Ako jud ning gi-keep. Daghan kay kong kopya ani gisend ako tanan sa akong pamilya, sa akong mga close friends. So if something were to happen to me, ako silang gihatagang go signal na i-release. This is to keep me safe. Di ko bugo. So karon, nagtuo man gumugbugo ang mga Pinoy. These are all public records upon request. Do magbayan kag dako-dako nga kwarta, dako-dako gid noon siya. Pero wala mong presyo ang kamatuoran. The people deserve to know. Ngano mamakakman mo? O wala joy something wrong, ngano man yang inyong manang itago? Wa ko kasabot. Ha? Ngano bugo, gibuguan gid mo sa mga tao? Ngano inana inyong tanaw sa mga Pinoy? You really think that we don't know how to dig information for information? Mo dyan yung pagtanaw sa mga Pinoy? Napa? Karon. Grabe jud kayo. Nag-check ko sa akong mga messages. Nakalimot man di kog turn off sa akong messages sa akong inbox. So daghan kay kog na-receive nga messages. Anya kamo mga akong gipang replyan, sorry gyud kaayo sa kanang uban nga wala na ko na-replyan kay purtig yung taghan na libo gyud ang nang message nako. Nya karon I went through all of the messages, some of the messages nang reply gyud ko, ako yung gipaninguha nga maka-reply ko. Nakoy nadawat nga message nga nagtukog ka ng kuan ba kanang ganing planta, ganing plantiran kag information kay nahitabo nila kuan nila sas og nila Maharlika. Apparently for sure og mo go through ko sa akong mga messages makakita ko ang mga gipang planta. So karon ako'y nakita nga information nga to, nagtukog usa siya sa mga inato nga mga tawo nga mga planta ganing mga fake nga information para makakita sila rason nga kasuhan mi. Okay, mo ni. So na ini-message na ko nga taga Los Angeles sad nga diingon siya ha kanang ingon siya nga ipa-anonymous lang kuno daw siya, sir palihog lang ko ipa-anonymous lang ko sir, but the people deserve to know. Mo ning nahitabo. Nag-message niya na shock siya kay recommended siya sa family member. Ha? Family member sa mga Marcos. Nga noon man kuno siya sa tawhana sa gyud kuno, ingon siya nga noon kuno siya nga kanang party goer, nga ato sa San Francisco, and mo appeal siya kanang mga sex parties mga inana. So kini ha, na-shock nako. Unsa bot pasabot man nimo ani kanang Tagalog siya pero ako Bisayon kay unsa may bot pasabot nimo ani nga kanang na message nimo nya unsa may nahitabo, subot pasabot ani niya di ay kay gi-message siya kay para paapilon siya og sex sa Marcos, nila Lisa og nila Bangag, nila Bongbong. Giluod ko din taon ko unsa man mo klase nga kanang kuan nga kanang couple. Normal na ninyo
para ninyo normal ng inana nga panguto? Ha? Inani mo guni, ako ha, kanang nursing student ko, and ganahan yun ko sa psychology, inani ni siya, basta manggod ka, mag-drugs manggod ka, ang mga butang nga you do behind closed doors, para nimo normal na. So, para sa kanailang gipang buhat, para na nila, normal na nila. So katong mga nag-message nila nga kanang ilang gipang invite for sex, kuan ko din na sila kanang swingers. Swingers daw, mo ingon na nag-message ako, they are swingers and then they wanted to have sex. That's what they said. Mounay nagpadagan sa nasod diha karon sa atoang sa Pilipinas. Mounay nagpadagan sa atoang nasod. We deserve better. We deserve a better leader. Wa may nagkinahanglan og durugista nga presidente, wa may nagkinahanglan og kanang addict nga presidente, wa may nagkinahanglan og durugista na first lady, wa may nagkinahanglan og kanang sex addict pay tawag na. Sex addict, magpakahay mo para mag-sex mo. Wa mo giluod ninyo diha. Nya presidente mo, leader mo, people look up to you. And this is what you do? Grabe ka shocking. Nasako. And then, not only that, na mga audio. Na mga audio. Na audio, guys. Na audio. Na audio. I'm keeping all of this, all of these information that I have received. I'm keeping all of these to protect me. Pero mauna ang yung leader nyo diha. Mauna ang yung presidente. Durugista. Kiba mo, kita ng mga Pilipino ba, naagyod tay katungod nga mo demand nga ipa-hair follicle test na. We demand the president to go under hair follicle test. Maori yun na mahibaw anjud nato gyud. Nganong di man na nimo buhaton? We have the right to demand that from you kay kami ang nagluklok ninyo diha. Among anang katungod to know og capable ba mo magpadagan sa among ang nasod mga pistiha mo. Mga yawa mong dagko. Inyong gibaboy ang among nasod, inyong gibaboy ang Pilipinas. Mga yawa mong dagko, piste mo pakyo ninyo. Suko kay ko bay, suko kay ko, grabe. Grabe ang pakauwaw sa nasod. Kibang pa mo diri sa Amerika, noon day kina sila. Nga swingers. They do drugs and then have sex with multiple partners. Noon day kina sila. Mauna atong leaders diya sa Pilipinas. Grabe kauwaw guys. Grabe kauwaw. In mao pa ni. Usasad sa mga butang, I actually have a couple of things na akong iyaw-iyaw karon. Usa sa mga butang sa akong gikasukan kay mabayran man day, grabe mabayran ang kanang kuan, kanang local government na to diha. Ila yung i-sure gyud nga makadaog ang ilang linya. Ilang line up. Ila yung i-sure nga makadaog da. Kiba mo sige pangbuhat pati sa Cebu. Mahibong ka, solid Duterte supporter, pero nibali lang kalit. Wa mo nahibong ana. Gwen Garcia, na unsa na maintawon ka? What happened to you? What happened to the governor of Cebu? Ha? Og ang imong umaga niya, makapost pa. Ang butang diri ang picture ha, somewhere diri. Og makapost pa, naghatag kuno siya, ayang gipost niya to, nang hatag siya og 2 million kapin para matabang sa iyang constituents. Malamang imo man ang trabaho. Don't make it seem like or don't make it sound like ilan ang utang kabubuton nga nang hatag kag kwarta kay di na imuhang kwarta imong gipangatag. Ang gihatag nga kwarta mo di kwarta na sa kaban, kwarta na sa Pilipinas, kwarta na namong tanan, dili na imuha, di na utang kabubuton namo nga nang hatag kag kwarta kay amuan na. Imuha ng trabaho, pistiha ka. So unsa man ni nadunggan ako diha sa mayor diha sa Dumanhog, Mayor Gaika. Unsa man ang nadunggan, dagahan kay all over the Philippines. Daghan kanang na-receive nako diri nga mga reklamo, mga aligut-gut nila sa gobyerno nga gipang bayran kuno ang local government. So Mayor Gaika diha sa Dumanhog, tubaga ko ngan unsa man ni nadunggan nako nga imong ipa-open ballot ang election diha. Unsa man na? Unsibot pasabot nimo ana. Ngano mang imo mang ipa-open ballot.
Unya ngano mang ipang gipaanha manimo sa balay ang mga kuan teacher nga EB, mga electoral board. Ang electoral board imong gi-orient nga ipa-open ballot to make sure nga ang kanang gipangbutar nila diha kay line up ni BBM. Ngano man na. Unsay buot pasabot ninyo ana tubaga na nga question. Daghan pa kay kog pangutana, guys. So please in town this coming election, please use your vote wisely. Ug hatagan mo kwarta dawata lang. Dawata lang ang kwarta pero ayaw ninyo ayaw mong sugot nga lain ang inyong butaran. Ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot nga makadaog ng mga demonyo. Ha? Ayaw mong sugot. Luoy kaayo ang Pilipinas. Luoy kaayo tangtanan. Luoy kaayo mo diha. Make the wisest decision. Suko, grabe, I'm fuming with anger. Grabe. My heart bleeds for everyone there in the Philippines. Please, get yourself informed. Information is power. Please, please, please use your vote wisely. So ayan, napanood ninyo. So kayo ngayon ang mag-decide. Totoo ba? Nakakagulat ba ang ibang revelasyon ni Dean Chase? Paninira lang kaya to sa gobyerno ng BBM? O talagang may laman ang mga sinasabi niya? May makinig kaya at makarating kaya ito sa ating gobyerno? Kung sakali man, gagawa po sila kaya ng paraan para mapanagot si Dean Chase kung sakaling siya ay gumagawa lamang ng kwento. So yun po yung mga tutunghayan natin sa mga susunod na episode ng finding Lisa natin na to. No? Hindi ko po, wala po akong galit sa ating First Lady ha. Nag-share lang po tayo ng mga bagay na pwedeng magpalinaw sa ating mga naguguluhang isip. Okay? Yes, supporter tayo. Ako ni Duterte, but it's not my way of creating fake news just to uplift ang ating mga kababayan na humahanga sa mga Duterte. Sa totoo lang po tayo. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mabansagang fake news. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.